mga masasabing mga biyaya na dala ng mabuting balita, kagaya ng sinasabi ng iba, may mataas na moralidad na binibigay ang pananampalataya sa Diyos, pananampalataya sa Ebanghelyo. At marami pang mga haka-haka ng tao na nagsasabi na magandang maging mananampalataya sapagkat ito'y nagbibigay ng pagkakataon sa tao para magkaroon ng purpose, layunin ang kanyang buhay. Alam niyo po, kung isa pang tanong na ibibigay ko, ano ang nagdadala sa tao sa impyerno? Sabi nung isa dito na sa harapan, kasalanan. Pero ang langit ay puno din ng mga taong makasalanan. Hindi po ba? Anong pagkakaiba nung nasa impyerno at nasa langit? Pareho silang makasalanan. Ang nasa impyerno, ang kasalanan nila hindi nagkaroon ng kapatawaran. Ngunit ang nasa langit, gayong makasalanan sila pero ang kasalanan nila ay nagkaroon ng kapatawaran. Throughout the Bible, sa kasaysayan sa Biblia, malinaw na nagbibigay pahayag ito sa isang uri, katangian, meron ng ating Diyos. At alam nyo, ang sinasaysay sa atin ang Biblia, na ang Diyos nating pinaglilingkuran, siya ay isang Diyos na mahabagin. Si Pablo nung kanyang pagtuturo sa mga taga-Epesos sa chapter 1 verse 7, ang sabi, nasa kanya ay meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Nung si Pablo, ito yung tinuro niya sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay nagkaroon ng redemption, pagtutubos sa ating mga kasalanan. Nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At hindi lang sa bagong tipan tinuturo ang pagiging mahabagi ng ating Diyos, maging dun sa lumang tipan. Simula ng panahon ni Moises dun sa Exodus chapter 34 verse 6, sa pagkakataong ito, nabasag na ni Moses yung 10 utos nakasulat sa bato dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Diba't masyadong matigas ang kanilang ulo, kaya nga nung si Moses ay nawala ng 40 araw, sila ay sumamba na sa Diyos-Diyosan. At pagbaba ni Moses mula dun sa bundok na siyang nakaniig niya ang Diyos, nakita niya na yung bayan ng Israel ay tumalikod agad sa Diyos at nagsimulang sumamba sa Diyos-Diyosan. Sa rubdob ng damdamin ni Moses na sira yung dalawang bato na kung saan doon nakasulat yung kautusan ng Diyos. Pero doon sa Exodus chapter 34 verse 6, ito yung pagkakataon na binigyan ng Diyos ang bayan ng Israel ng pangalawang pagkakataon. At dito ang Diyos ang naghayag sa kanyang sarili. Gusto kong makita natin ang buong linaw ng Diyos na naglikha sa ating mga tao, ang Diyos na pinapanampalatayanan natin. Isa sa mga major na katangian niya, siya ay mahabaging Diyos. Nakahanda tuwing na magpatawad sa mga nagkakasala. Bukas ang kanyang kalooban sa mga tao na magpapakumbaba sa kanya, lalapit hihingi ng kapatawaran sapagkat siya ay mapagpatawad na Diyos. Sa Exodo, nung dumaan ang Diyos sa harapan ni Moses, di ba sabi ni Moses, I want to see your glory, Lord. Kaya't nung dumaan ang Diyos dun sa harapan ni Moses, ang Diyos mismo nagtinig. Exodo 34 verse 6, at ang Panginoon nagdaan sa harap niya na itinanyag. Ang salita na ito ay Diyos mismo nagsabi. Ang sabi, ang Panginoong Diyos ay puspos ng kahabagan at
mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan. Ito yung Diyos na siya mismo. Sinasabi niya na ito yung isang katangian na meron ako. Ang Diyos ay mahabaging Diyos. Siya'y nagpapatawad. Maging dun sa Nehemiah, pagkatapos ng bayan ng Israel ay napatapon dun sa malayong lugar na naging bihag sa Babylonia. At dun sa Nehemiah, ito yung pagkakataon na binalik sila ng Panginoon dun sa kanilang lupa. Sabi ni Nehemiah sa chapter 9 verse 17, yung ikalawang bahagi, ngunit ikaw ay Diyos na madaling magpatawad. Kasi natapon sila sa iba't ibang lugar dahil tumalikod nga sila sa Diyos. Pero sa pagkakataong ito, no, makikita natin na yung kahabagan ng Diyos ang umabot sa kanila at binalik sila dun sa lupa na siyang binigay ng Diyos bilang pangako sa kanila. Kaya sabi ni Nehemiah, ikaw Diyos ay madaling magpatawad, mapagbiyaya at puspos ng kaawaan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kahabagan, at hindi mo kami pinabayaan. Ito po yung Diyos ng Biblia. Sabi dun sa Awit 102 verse 12, kung gaano ang layo ng silangan sa kalunuran, gayon inilayo ng Diyos ang kasalanan natin sa atin. Hindi mo ma-measure, hindi mo masukat ang distansya ng east sa west. Pero sinasabi sa atin ng mga awit na ganyan ang paglayo ng Diyos dun sa mga kasalanan natin. Kung may isang biyaya na hanggang ngayon ay tinatamasa ako sa aking buhay, na buong sigla akong pinagmamalaki, na yung mga kasalanan ko ay pinatawad ng Diyos. At nilayo niya sa akin yung aking mga kasalanan. Kaya nga, si Propetang Isaiah sinabi, sapagkat nung itinapon ang lahat ng aming kasalanan sa iyong likuran. Dito sinasabi sa atin ng mga propeta, ni Pablo, yung mga binasa nating mga talata natin dito, kung anong uri ng Diyos meron tayo, na ang Diyos natin ay mahabagin. Magtataka tayo ng konti, sapagkat ang Diyos galit sa kasalanan. Dahil siya ay banal na Diyos. Ayaw niya ng kasalanan. Ngunit, kaluwalhatian din pala niya pag siya nagbigay ng kapatawaran sa mga taong lumalapit sa Kanya at humihingi ng tawad. Ito'y malayong pagkakaiba sa tao. Hindi po ganito ang natural lesson ng tao. Amen ba kayo dyan? Ang tao, mas vengeful. Gusto nating gumanti. Mas pipiliin nating gumanti kaysa magpatawad. Kaya nga, maging mga mananampalataya, maging tayo na nagmamahal sa Diyos, nagtitiwala kay Kristo, sa maraming pagkakataon ng buhay natin, mapapansin natin yung issue ng pagpapatawad ay hindi madaling para sa atin. Ako nakapag-counsel ako ng mga iba't ibang mga mananampalataya at laging bumabalik dito sa punto ng pagpapatawad minsan. Kasi hindi natural sa atin yun eh. Pero the more that we are becoming like Christ, the more that we can do likewise. Pansin nyo, pagka mas malapit tayo sa Panginoon, mas nagagawa nating madali yung isang bagay na mahirap sa atin. Because that's the very nature of God. He is forgiving God. And becoming like Him would enable us to share this attribute with Him. At tututo tayong magpatawad. May isang kwento sa Biblia bago po natin buksan ang ating talata ngayong umaga. Gusto kong dalhin sa ating pangunawa yung kahalagahan ng kasaysayan na babasahin natin ngayon. Kasi marami kapag binabasa ang mga talatang ito, nakita yung milagro ng pagpapagaling. Pero hindi nila nakita yung napaka-importante, napakahalagang mensahe ng Diyos tungkol sa pagpapatawad. Marami nakita yung paralitiko gumaling, naghimala ang Diyos.
Nagpasalamat sa kagalingan ng paralitiko. Pero hindi nakita yung mas grabe pang himala. Dun sa himala na pagpapagaling sa paralitiko, yan yung pagpapatawad ng Diyos sa ating kasalanan. Yung Old Testament, may isang pamilya. Ang isa sa mga bunso ay si Joseph. Sila ay anak ni Jacob. At ang pamilyang to ay naging dysfunctional. Bakit? Ang daming away-away sa pamilya. Katunayan, si Joseph, binenta nila. Gusto nga patayin sana nung una, pero binenta na lang sa dakong huli sa mga traders. At etong si Joseph na walang kasalanan sa kanila, napunta dun sa kulungan, napagbintangang rapist, at pagkatapos nagdana siya ng madaming hirap at sakit dahil sa ginawa ng kanyang mga kapatid. Pero siya ay biniyayaan ng Diyos na mapalaya dun sa kanyang pagkakakulong. At isang araw, dahil sa Diyos din ang sanhi ng pagpapala, siya din ay soberano at siya yung nakikialam sa buhay natin. Alam niyo ba na walang aksidente sa buhay natin? Lahat ay insidente, kahit yung masasagwa, pangit na sitwasyon ng buhay. Para kung tayo magtitiwala sa Diyos, makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng bagay na ito. Kasi Joseph nakulong, pero isang araw pinakawalan siya at naging second in command sa Ehipto. At yung second in command siya, nagkaroon ng tagutom, gaya ng sabi niya dun sa kanyang paraon, at alam ng pamilya niya na siya ay magiging tagapagligtas nila. Kaya yung mga pamilya niya, anak ni Jacob, dahil sa kanilang gutom, pumunta sila sa Ehipto. Hindi nila nakilala doon ang mga kapatid ni Joseph. Kasi Joseph pala yung kaharap nila. At para mapaikli yung istorya, dadating na sa punto, nagagawad ni Joseph yung pagpapatawad niya dun sa mga kapatid niya. Alam niyo ba, daman-daman ni Joseph yung damdamin yung pangyayaring yun. Kaharap niya yung mga kapatid niya at alam niya yung lahat ng pangyari sa buhay niya ay niloob ng Diyos, no? Para iligtas ang kanyang pamilya. Pero masakit yung nangyari sa kanya. Alam niyo, sabi dun sa Biblia, umiyak si Joseph. At nang umiyak si Joseph, yung buong palasyo narinig, nalaman yung nangyari kay Joseph, umiiyak. Imagine niyo, ganito yung pinagdadaanan ni Joseph. Hindi rin madali agad-agad na magpatawad. Pero alam ni Joseph, ito yung isang importanteng bagay na natutunan niya sa kanyang Diyos. Dapat gagawin niya sa kapwa. Kaya ko lang naman naikwento to sapagkat marami sa mga Kristiyano sa mga pagkakataon ngayon ay taglay. Parang paralisado tayo sa buhay natin. Parang naiba mga desisyon natin sa buhay. Maaring magkamali tayo sa patutunguhan natin kapag katong issue ng forgiveness nadudumpa sa puso natin. Hindi natin mai-release ang taus-pusong pagpapatawa dun sa mga nagkasala sa atin. Madalas hindi natin maranasan yung kapayapaan na binibigay ng Diyos sa atin. Meron pa rin tayong bitterness sa puso natin. May mga pagkakataon dahil alam natin ang salita ng Diyos, sinasabi natin nagpatawad tayo. Pero yung action natin parang hindi. Kasi punong-puno pa rin tayo ng bitterness. Kapag maalala natin yung sitwasyon, uminit yung ulo natin. Parang gusto natin kumuha ng machine gun. Parang gusto natin kumuha ng maso at paghatawin yung mga umaway sa atin. Pero napaka-importante, ang Diyos ay mahabagin. At lahat ng mga anak ng Diyos, lahat na nagmamahal sa Kanya, gusto ng Diyos matutunan itong ganitong katangian na meron siya. Sabi nga to forgive is divine. For being like God when you forgive. So
So dito sa pagkakataong ito, papakita sa atin ng ating kasaysayan na ang Diyos ay may pagpatawad na Diyos. Pero bago po natin buksan tuluyan yung talata ngayong umaga, gusto kong sabihin din na mapagpatawad ang Diyos at ang Diyos lamang ang may kakayanang magpatawad at karapat dapat na magpatawad sapagkat siya din yung gumawa ng paraan para yung kapatawaran na ibibigay niya sa atin ay may kasamang hustisya, justice. Kasi sabi dun sa Proverbs, at ito yung sinasabi ng mga bagay na magluluwalhati sa Diyos. Sabi dun sa Proverbs, yung masama inaaring ganap o okay lang yung masama o kaya yung mga nagpaparusa sa mga taong hindi naman dapat parusahan. Sa harapan ng Diyos, ito'y karumal-dumal. This is blasphemy before God. Ibig sabihin, ang Diyos ay He is a God of justice din. Kaya nga sa mga pagkakataong babasahin natin, nung sinabi ni Jesus na nagpapatawad siya, kakibat dito, hindi lang yung habag ng Diyos, kundi yung habag din ng Diyos. Yung katotohanan na siya ay nakakapagpatawad sapagkat binayaran niya yung parusa ng pagkakasala. Kaya nga, Diyos lamang ang nakakapagpatawad ng kasalanan. Mari po bang imbitahan ng bawat isa? Tayo po tayo at basahin po natin yung ating teksto ngayong umaga. Mark chapter 2, verses 1 to 12. Isa po itong kwento tungkol sa lumpong paralitiko. At nang siya'y pumasok uli sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, ay nahayag na siya'y nasa bahay. At maraming nagkatipon, pat hindi na magkasya kahit sa pintuan man. At sa kanila'y sinaysay niya ang salita. At nang sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya na usong ng 4, at nang hindi sila makalapit sa kanya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanyang kinaroroonan, at nang yaoy kanilang masira, ay inihugos nila ang kinahigaan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, sinabi sa lumpo, "Anak, pinatatawad ang iyong mga kasalanan." Ngunit mayroon doong nangaupong ilan sa mga eskriba na nangabulay-bulay sa kanilang mga puso. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang. At pagkaunawa ni Jesus sa kanyang espiritu na sila'y nangabulay-bulay sa kanilang sarili, pagdakay sinabi sa kanila, "Bakit binulay-bulay ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga puso? Alin baga ang lalong magaang sabihin sa lumpo, pinatatawad ang iyong mga kasalanan, o sabihin, magtindig ka, buhatin ang iyong higaan at lumakad ka? Dadapwat upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa lumpo, "Sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo." At nagtindig siya, at pagdakay binuhat ang higaan at yumaon sa harap nilang lahat, nagtaka silang lahat, at niluwalhati nila ang Diyos at nagsabi, "Kailanmay hindi tayo nakakita ng ganito." O dakilang Diyos, ang biyaya at basbas ng iyong habag sumama po sa aming pag-aaral ngayong araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Alam po natin yung background nito yung sa chapter 1. Sinimula ni Marcos ang kanyang paghahayag patungkol kay Jesus sa pagpapakilala kay Jesus bilang anak ng Diyos. At dito po sa chapter 1, binakita ni Marcos na si Jesus ay may kapangyarihan laban sa demonyo, laban sa kasalanan, laban sa mga anumang kasakitan. Marami siyang pinagaling. At sa dakong huli ng Marcos chapter 1, may isang storya doon patungkol doon sa ketungin na binilinan ng gusto ng Panginoon na wag mo sabihin yung pagpapagaling na ginawa ko sa iyo, kundi pumunta ka sa Jerusalem, doon sa mga saserdote, at maging patutuo ka sa kanila. Hindi
Hindi ginawa ito ng saserdote, kaya nga ang nangyari, ketungin, kaya ang nangyari, yung ketungin ay pumunta dun sa bayan-bayan, sa mga kamag-anak niya at siguro mga kaibigan, mga kakilala, at sinabi sa kanila kung ano yung ginawa ni Jesus sa kanila. At sa pangyayaring ito, si Jesus ngayon ay nabaligtad yung pwesto nila. Dati-dati yung ketungin ang hindi makapasok sa bayan, ngayon si Jesus na hindi makapasok sa bayan. Dahil sa sobrang dami ng tao, naghahanap kay Jesus. Naghahanap ng kanilang kagalingan. At sa pagkakataong ito ng salaysay, si Jesus ay bumalik dun sa Capernaum. Alam po natin na sa Capernaum, dito po gumawa ng milagro ang Panginoon. Unang-una, dito niya pinagaling yung nanay ni Peter na may sakit. No? At nung kinagabihan, pagkatapos niyang pagalingin yung nanay ni Peter, araw ng pamamahinga, dumating dun sa bahay ni na Pedro at ibang-iba mga tao may dalang may sakit. At lahat ng ito ay pinagaling niya. Sabi ni Luke, lahat ng pumunta sa lugar na yon ay umalis na magaling. Kaya nga, kinabukasan ng mga tao ay naghahanap kay Jesus. Dahil dala-dala nila yung mga may sakit sa kanila. Gusto din nilang magkaroon ng kagalingan. Pero nung sabi ng mga alagad kay Jesus, hinahanap kayo ng mga tao. Sabi ni Jesus, kailangan pumunta tayo sa ibang lugar. At doon ko ipapangaral ang mabuting balita. Kay Jesus, ang pinaka-importante sa kanyang ginagawa, maitawid niya yung mensahe. Mensahe na kung saan ang tao ay pwedeng makapasok sa kaharian ng langit. Mailipat mula sa paghahari ng demonyo sa paghahari ng Diyos. Mailipat siya mula sa sumpa at madako ang kanyang buhay sa biyaya at pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagpapatawad sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, dun sa chapter 1, nung unang mensahe ni-record ni Marcos, no, si Jesus nagturo patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, hindi nakakapagtaka, nung bumalik si Jesus dun sa Capernaum, sukdulan dami ng tao ang naghihintay pa rin kay Jesus. Ito'y pagkatapos na siguro ng mga buwan, bago siya huling nandoon sa Capernaum. Marahil akala ni Jesus, okay na, nakalimutan na, o medyo hindi na masyadong hinahanap yung presensya niya doon sa Capernaum, pwede na siyang bumalik. Pero anong nangyari, nung bumalik siya, nagsiksikan yung mga tao. Sobrang dami ng mga tao, kaya nga, doon sa lugar na kung saan nandoon siya, marami nagsasabi, ito'y bahay ni Pedro. Kung saan doon siya nangangaral at nagtuturo, tandaan natin si Jesus, mas pangunahin sa kanya yung mensahe na gusto niyang dalhin sa tao. Yung mga kagalingan, ito yung mga byproduct lang. Patotoo lamang na yung sinasabi ni Jesus ay totoo at yung testimony na siya ay anak ng Diyos ay totoo. Pagpapakita to sa maliwanag, walang kaduda-dudang kaparaanan, na siya ay anak ng Diyos. Kaya nga, sa pagkakataong ito, pumunta siya doon sa Capernaum, pagkatapos magpalibot-libot ang Panginoon, nagtuturo siya sa ilang, sa baybayin ng Jordan, no? Pagbalik niya doon sa bahay, marami nga nagsasabi bahay ni Peter ito, ay dinaksa siya ng napakadaming tao. No? Mga tao na kadalasan ngayon ang basihan ng matagumpay na ministeryo ay pag maraming tao. Pero kadalasan sa Biblia, pag binabasa natin, itong mga taong to, hindi to tunay naman nanampalataya. Nandoon lang sila sapagkat may pangangailangan sila. May gusto sila sa kanilang sarili. Nandoon sila hindi para luwalatiin ang Diyos. Nandoon sila hindi para makinig o makaalam kung anong sinasabi ng salita ng Diyos at lakaran nito. Nandoon sila para dun sa pangangailangan nila. Marami sa kanila nandoon para mag-chismis. Nakita kung ano yung kapangyarihan ng Diyos. At kasama dun sa mga tao na nakaupo doon, sabing ganun ni Marcos, ay mga eskriba. Etong salaysay pong ito, nasa Mark chapter 2, sinabi din to, sinalaysay din to ni Luke sa chapter 5. May pagkakaiba sila sa kanilang salaysay. Dito kay Marcos, sinabi niya, ang nandoon ay mga eskriba. Pero doon kay Lucas, sinabi niya may mga pariseyo at eskriba.
Ang skriba po ay, nung panahon na yun, sila yung mga theologians. Sila yung mga magagaling sa batas. At ako naniniwala, kaya in-isolate ni Marcos yung mga skriba, kasi para pakita sa atin na yung sinasabi nila ay may authority. Totoo yung sasabihin nila. Totoo yung pinagbubulay-bulay nila sa kanilang isip at sa puso. Kaya lang, na-miss nila yung isang bagay. Kasi Jesus ay Diyos. Alam nila na yung sinasabi nila. Kaya nga, napakadaming tao nandoon. Hindi basehan to ng tagumpay. Kasi yung mga tao doon, kung titignan nyo, mga walang concern doon sa lumpo. Di ba pagka tayo may sakit, tas maraming tao, sabi, paraanin nyo. Kailangan nyo ng healing. Doon sa Lucas, sa chapter 5, sinasabi talagang sinubukan ng mga tao na dalhin yung paralitiko kay Jesus, pero hindi sila talaga makadaan. Ibig sabihin, ito yung pagpapatutuo na itong mga taong ito, hindi sila concerned. Wala silang pakialam sa kapwa. Concern nila yung sarili nila. Concern nila yung sarili nilang pakinabang dun sa pangyayaring yun at hindi itong mas nakikita nilang mas may pangangailangan, no? They are uncaring group. Kaya nga, importante na malaman po natin at madama po din natin na hindi lahat ng sukatan yung ng matagumpay na ministeryo yung madaming tao. Katunayan, maraming ang ibang mga ministeryo na maaaring marami sila sapagkat ang tinuturo nila yung mga turo na magbibigay ng gusto ng taong pakinggan. No? Kasama mga skriba, mga expert theologians. At sabi dito, dun sa istorya, no, merong lumpo, pero may katangian tong lumpong ito sa verse 3. Sinasabi na ang lumpong to ay may pananampalataya. Doon sa Matthew chapter 4, verse 24, sinabi dito na maraming mga paralitiko ang pinagaling ng Panginoon. So, hindi lang to isang kaso na pinagaling ng Panginoon na paralitiko. Marami silang paralitiko na pinagaling ng Panginoon. Pero sa pagkakataong ito, finokus ni Marcos yung isang paralitikong ito sapagkat meron siya na gusto niyang dalhin sa bawat isa. Meron siya na nakita ni Jesus, kaya sinabi ni Jesus yung kanyang mga sinabi sa paralitikong ito. Nakakatuwang isipin kung na-imagine nyo. Ang dami-daming tao, ito yung lumpong paralitiko, hindi makadaan. Gumawa na ng paraan yung mga kasama niya para maitawid kay Jesus, pero sa pintuan di siya maparaan. No? Ayaw siyang paraanin. Kaya nakaisip sila ng ibang paraan para madala tong paralitikong to kay Jesus. Nung una, nahirapan akong isipin paano yon na pumanik sila sa bubungan. Pero may nabasa po ako na yung bahay pala nung panahon na yon ni Jesus, may tinatawag sila, normally mga one story lang ang bahay nun. At yung bubong nila ay roof deck, no? Kaya sa labas ng bahay, kakibat dun sa bahay na yon, may external na hagdan. So, naka-built-in yung external hagdan doon. Nung una, inisip ko, may dala siguro silang kawayan, pumanik sa kawayan. Tapos paano pinanik itong paralitiko? Hindi po. Ganun normally po yung klase ng bahay nung panahon na yon. Kaya imagine natin na yun yung bahay na pinaroroonan ni Jesus. Meron silang panlabas na hagdanan nagtutungo patungkol dun sa roof deck, no? At magagaling din naman to kasama ng paralitiko kasi syempre kung nasa roof ka na, hindi mo naman gigibain yung buong bubungan, di ba? Marunong sila magkalkula, no? Alam nila kung saan nakapwesto si Jesus at nagtuturo. At eksakto, dun sa lugar na kung saan si Jesus ay nagtuturo, binakbak nila yung bubong. May mga tiles kasi yung bahay na yon. Tinanggal nila yung tiles.
At pagkatas ng tiles, meron dyan yung clay, yung mud, na tuyong, putik, tapos may mga straw. No? Kaya sabi nung Biblia sa atin, binakbak nila to. At pagkatapos nilang binakbak dito ay binaba nila dun sa harapan mismo ni Jesus. Kapag nung Friday, nung kasal ni Dian, dun sa Fernwood, maganda yung lugar na pinagkasalan ni Dian. Sabi ko, mahal siguro. Maganda yung lugar. Kaya lang, dahil ako yung magkakasal sa kanila, isa sa problema ko noon yung distraction. Kasi yung area, ang daming mga poste, puno, gardens. Kumakanta si Joy, hindi ko makita si Joy. Nagbabasa ng scripture si Sister Jazz. Hindi asan yung Sister Jazz na nagbabasa ng scripture. Tapos ako nakapwesto dun sa isang parang anong tawag doon? Ha? O yun, parang gazebo. Tapos hinahanap ko yung ibang mga ninong at ninang, hindi ko makita yung reaction. Tapos lalo na dun sa lugar na yon, yung sounds tungkol lang dun sa mga guests. Pero dun sa harapan, ang hina ng tunog kaya hindi ko marinig. Ang hirap magsalita na sa public. Ang hirap magsalita. Imagine ko dito si Jesus. Nung habang ginagawa ng mga tao yung pagbabakbak, siguro maingay din ng konti yon. At yung mga tao baka na pipikon sa nangyayari. At dahil putik nga yun, baka may mga bumaksak mang putik dun sa lugar na tinuturuan ni Jesus. Pero nung nagawa na nila ito at nabuksan na nila, na-remove na nila, tanggal nila yung tiles, nahukay na nila, nabakbak nila yung mga putik at saka yung mud o yung clay o yung straw na tanggal na nila, yung mga dayami, kumbaga sa atin. At nailusot na nila dito yung paralitiko, eksakto dun sa harapan ni Jesus. Sa verse 5, sabing ganun dito, Jesus, pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, anak, pinapatawad ng iyong mga kasalanan. Ang unang nakita sa kanila ni Jesus, pananampalataya nila. At gusto kong pansinin niyo mga kapatid, sa salaysay ni Marcos, ito yung unang pagkakataon na ginamit niya yung pananampalataya. At sa unang pagkakataong ito na ginamit ni Marcos yung pananampalataya, salitang pananampalataya, pansinin nyo, nakita to, may evidence, may ginawa sila na nagpatotoo na may pananampalataya sila. Naalala ko tuloy yung sabi ni Santiago, I will show you my faith by what I do. Diba? Pinakita nila yung kanilang pananampalataya dun sa kanilang ginawa. Hindi sila tumigil ng sobrang dami ng tao. Pero nagpatuloy sila hanggang maitawid nila yung paralitiko sa harapan ng Panginoon. Pero nung sinabi ni Jesus, nung nakita ni Jesus yung kanilang pananampalataya, ang pananampalatayang to ay mas humigit dun sa pananampalataya na ini-expect ng iba na magkaroon sila ng kagalingan. Kasi pumunta nga sila doon para mapagaling yung lumpo. Pero sa pagkakataon nito, si Jesus, nung tinignan niya yung lumpo, nakita niya yung pananampalataya. At yung pananampalataya ng lumpo ay higit dun sa kanyang personal na kagalingan. Natumbok niya yung mensahe ni Jesus. Kaya nga, nung lumapit siya kay Jesus, tandaan natin, walang nagsalita. Hindi nagsalita yung mga mama na kasama nung lumpo. Hindi nila sinabi, excuse me Jesus, bababa muna namin itong lumpo sa iyong harapan. Wala silang sinabi. Pero si Jesus, nakita yung kanilang pananampalataya. At yung pananampalataya ng lumpo, kakaiba dun sa pananampalataya ng ibang gumagaling. Sapagkat ang pananampalataya niya ay dumako dun sa puntong spiritual. Nanampalataya siya, nakita ni Jesus. Na si Jesus may kakayanan, may kapangyarihan, may otoridad. Hindi lang pagalingin siya dun sa kanyang pagkalumpo.
Kung hindi, patawarin ang kanyang mga kasalanan. Tandaan natin, hindi tayo papatawarin ni Jesus. Kundi tayo lalapit sa Kanya at hihingi ng kapatawaran sa ating kasalanan. Yan yung pagkakaiba ng mga kasalanang hindi napatawad at kasalanang napatawad. Ang kasalanang hindi napatawad, meron kang pagkakataon na lumapit kay Jesus, humingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan pero hindi mo ginawa. Marahil sa kayabangan mo, marahil hindi mo dama sa iyong buhay ang pangangailangan ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Marahil mahilig kang magkumpara ng iyong sarili sa kapwa at sinasabi mo, kagaya ng isang Pariseo dun sa tax collector, buti pa ako ganito, sumusunod sa batas ng Diyos, mataas ang moralidad, hindi kagaya na itong tax collector na to na makasalanan. Marahil may ganito tayong pananaw sa ating buhay. Pagka magkagayon, hindi mo mapatawad ang ating kasalanan. At gusto kong dalhin sa inyong pang-alala, pang-unawa, na ang lumpong to ay may pananampalataya, hindi lang dun sa kanyang personal na kagalingan, kundi dun sa kakayanan ni Jesus magpatawad ng kanyang kasalanan. Wala namang lumapit kay Jesus na napatawad na hindi humingi ng tawad. Pero lahat ng lumapit kay Jesus, humingi ng tawad, magkaroon ng kapatawaran. Kagaya nung kasama niya dun sa krus, nakabayubay ang Panginoon. At yung isang magnanakaw na kasama ng Panginoon, sabi ni Jesus sa kanya, sa araw na to, makakasama kita sa paraiso. Kasi humingi ng tawad yun. Nakita ni Jesus humingi ng tawad. Kaya sabi ni Santiago, God resists the proud, but He gives grace to the humble. Ang Diyos galit sa mga mataas. Pero sa mga nagpapakumbaba, ang biyaya niya ay sagana. Masagana ang biyaya ng Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, nung nakita ng Panginoon yung lumpo, kita niya hindi lang siya may pananampalataya para sa kanyang kagalingan, may pananampalataya siya sa kanyang kapatawaran sa kasalanan. Sa pagkakataong ito, this is not just about healing. This is about God meeting the greatest need of man. And that is forgiveness for his sins. Ito yung mensahe nung sitwasyon. That this man wanted more than healing. He wanted forgiveness. Ang gusto niya ay kapatawaran. Kaya nga, yung salaysay ni Jesus sa kanya, sabi ni Jesus, no? Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Kaya nga, dahil dito, ang mga eskriba, tandaan natin, ang mga eskriba ay mga theologian, mga experts sa batas ng Diyos ng mga pagkakataon na yun. At alam nila yung sa batas na ang nakakapagpatawad ng kasalanan ay tanging ang Diyos lang. Sa puntong yan, sakto sila. Totoo yung kanilang pananaw. At meron ngang talata dun sa Levitico chapter 24 na ang lumapastangan sa pangalan ng Diyos ay papatayin. At ang papatay sa kanya, wala silang kasalanan. Sino mang lumapastangan sa pangalan ng Diyos ay dapat mamatay. Ang tawag dyan, blasphemy. Kaya nga sabi dun sa talata, namumusong ang isang to, sabi nila, ng mga eskriba sa kanilang mga puso. Kapagkat ang Diyos lamang ang nakapagpapatawad ng kasalanan. Ngayon, tandaan natin, yung mga eskriba, nung sinasabi nila iyon, sinasabi nila yun sa kanilang isip, sa kanilang puso. Yung lumpo, nung pinakita niya yung kanyang pananampalataya, nakita ni Jesus ang kanyang pananampalataya, pero wala siyang sinasabi. Wala silang pagpapahayag na kinuwento ni Marcos na sinabi ng mga eskriba, teka, ba't ka nagpapatawad ng kasalanan? Ang Diyos lang ang nakapagpapatawad ng kasalanan.
Sinabi ni Marcos na ito'y nasa kanilang puso, nasa kanilang isip. At nakakatuwang isipin na yung mga talatang ito ay isang pagpapatutuo din doon sa deklarasyon ni Marcos nung una pa lang sa Mark chapter 1 verse 1 na si Jesus ay anak ng Diyos. At ito'y patutuo lang sa ginagawa ni Jesus na si Jesus ay Diyos nga. Sapagkat unang-una, ang Diyos ang nagpapatawad at pinatunayan to ni Jesus na siya ay Diyos una nung nabasa niya yung puso, yung isip nung lumpo at yung paralitiko at ng mga eskriba. Ang mga blasphemer, ang mga namumusong sa Diyos, sa Levitico, sabi ko nga kanina, may tiyak na kaparusahan. Ang kaparusahan nila kamatayan. Babatuhin sila kapag hindi totoo. Kaya nga, sa pagkakataong ito, magdidesisyon ng mga eskriba, magdidesisyon ng mga nandoon kung sino nga si Jesus. Siya ba isang taong namumusong sa Diyos na dapat parusahan ng kamatayan? O siya ay Diyos? At pinatunayan ni Jesus na siya ay Diyos nga. Gaya ng sabi ni Marcos, chapter 1, verse 1, si Jesus, ang anak ng Diyos. Yung pinakita niyang may kakayanan siyang basahin ang puso ng tao. Ako hindi ko alam kung anong saloobin niyo sa inyong puso. Kayo hindi niyo alam kung anong nasa puso ko. Pero ang Diyos alam anong nasa puso nating lahat. Sabi dun sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, eto nung pinarada yung mga anak ni Jesse, kasama dito si David. Pinapapili si Samuel kung sino yung hihirangin bilang hari ng bayan ng Israel. Nung dumaan yung panganay at medyo maganda, matipuno ang kanyang pisikal na pangangatawan, sabi ni Samuel, eto na nga, sabi ng Lord, hindi. Ang tao nakatingin sa mukha, pero ang Diyos nakatingin sa puso. Ang may kakayanang bumasa ng puso't isip, tanging Diyos lang. At sa pagkakataong ito, pinakita ni Jesus sa mga eskriba kung sino siya. Sa pamamagitan ng paglahad niya kung ano yung saloobin ng lumpo at ano yung saloobin nilang mga eskriba. Sabi dun sa 1 Kings 8:39, for you know all the hearts of men. Alam mo, Diyos, ang saloobin ng puso ng tao. Sa 1 Chronicles 28:9, for the Lord searches all hearts and understands every intent of the thoughts. Alam ng Diyos ang lahat ng puso at lahat ng isipan. Sabi ng Lord sa pamamagitan ni Propetang Jeremiah, I, the Lord, searches the heart. Chapter 17, verse 10. Maging si Propetang Ezekiel, sinabi dun sa 11, verse 5, I know the things that come into your mind, every one of them. This is the Lord speaking. This is the God who created us. Ito yung Diyos na dakilang manlilika. Siya yung nakakaalam ng bawat patotoo ng puso at ng isipan. Kaya nga, sa pagkakataong ito'y malinaw na deklarasyon ni Jesus patotoo sa mga eskriba. Na ako'y Diyos nga. Kaya nga, sabi natin, tama yung doktrina. Tama yung pag-aaral ng mga eskriba. Na tanging Diyos lang ang nakakapagpatawad ng kasalanan. Pero nagkamali sila ng pagkilala kay Jesus. Na si Jesus ay anak ng Diyos. Bumaba sa lupa, nagkatawang tao. Yung pangalawang patotoo na si Jesus ay Diyos. Nung sinabi ni Jesus sa verse 9, alin baga ang magaang sabihin sa lumpo? Ipinatatawad ang iyong mga kasalanan o sabihing magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Kasi pag sinabi ni Jesus ang iyong kasalanan ay pinapatawad, anong ebidensya? Anong patotoo na pinatawad sila sa kanilang kasalanan?
That is internal eh. Pero sabi niya, parang patotoo ng anak ng tao ay nagpapatawad ng kasalanan. Sabi niya dun sa lumpo, tumindig ka, buhatin mong higaan mo. Lumakad ka. May gusto akong pansinin natin sa pagkakataong ito. Ginamit ni Jesus bilang patotoo kung sino siya, yung description sa kanyang sarili. At marami marahil sa inyo, medyo magkaroon ng confusion dun sa title na ginamit niya sa sarili niya. Dapat upang malaman ninyo, tignan niyo yung word na ginamit, ako, anak ng tao. Ano tong anak ng taong to? Anong ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya ito? Ang anak ng tao po, alam niyo, dun sa Daniel, ito po ay tawag, titulo na ginamit ng Diyos sa pamamagitan ni propetang Daniel. Dinidescribe yung tagapagligtas. Ang title niya ay anak ng tao. Sabi dun sa Daniel chapter 7 verse 13, I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven there came one like Son of Man. And he came to the Ancient of Days, ibig sabihin God the Father, and was presented before him. And to him was given dominion and glory and kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. Ito yung title na ginamit ni Daniel nung gusto niyang bigyang description yung darating na tagapagligtas, Son of Man. At sa pagkakataong ito, sa Marcos, unang pagkakataon na dinescribe ni Jesus ang kanyang sarili na anak ng tao. Actually, sa Marcos, binilang namin, dun sa amin mentoring session, mga 14 times ginamit ni Jesus yung describing himself as anak ng tao. Maring, unang-una, sabi nga natin, ito ay titulo, nagtuturo, nagpapatotoo na sinabi nung propetang Daniel sa title ng tagapagligtas. So, ipapakita to na si Jesus ang siyang tagapagligtas. Marami din nagsasabi, ginagamit ito kadalasan para ipakita yung kababaan ni Jesus. Hindi siya pumunta dito para paglingkuran. Pumunta siya dito para maglingkod. Mark chapter 10 verse 45, the Son of Man came not to be served, but to serve, and gave himself up. No? As I ransom for many. Yun yung yung pinapakita dito, yung kababaan at yung kahandaan niyang maglingkod sa tawat. At pangatlo, alam nyo, naniniwala ko, ginamit siya itong title na to para malaya siyang makakilos, magampanan ang kanyang ministeryo. Tandaan natin, hindi naman ito minsan lang nangyari. Nung sinasansala ni Jesus yung mga pinagaling niya, na huwag niyong sasabihin kahit kanino yung ginawa niyo. Kasi kung bumaba si Jesus dito sa lupa at ginamit niya yung title niya, nung pinakilala niya ang kanyang sarili, I am the Son of God. Imagine natin yung impact na ito sa tao. Maging doon sa mga tagasunod niya, baka nagkawala-wala na yung mga tao nandoon doon. Diba? Kasi tandaan natin, nung unang punta ni Jesus dito, ang kanyang misyon ay establish ang spiritual kingdom. Pagbabalik niya, this is going to be an earthly kingdom. Pero sa pagkakataong ito, para wag masira yung plano ng Diyos, yung naisin ng Diyos, may tatag ang kanyang kahariang spiritual muna, where Jesus Christ is Lord and Savior sa hearts ng tao, hindi pa physical kingdom, kundi sa puso ng mga tao. Bumaba siya dito para gampanan itong ganitong role. Kaya nga, sa pagkakataong ito, ginamit ito marahil dahil sa mga pagkakataong ito para maging malaya siya na magampanan yung kanyang tungkulin. Nagkaroon ng milagro
gumaling yung lumpo. Nung sabi ng Panginoon sa kanila, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, lumakad ka, ginawa ng lumpo. At ito'y nagpatotoo. Yung sabi ni Jesus nung una, na siya ay may kapangyarihang magpatawad kasalanan ng tao. Alam niyo, gusto kong madama po natin, mga kapatid, ang kahalagahan ng mensaheng ito sa bawat isa sa atin. Malungkot kasi maraming mga tao ngayon pupunta sa simbahan kasi may pangangailangan sila. Pero malayo dun sa pangangailangan nila yung spiritual na pangangailangan. Mas gusto nila yung mga pisikal na pangangailangan. Mas gusto nila yung mga bagay na patungkol sa pagiging mabuting kalooban sa sarili nila, pero yung spiritual na pangangailangan, kapatawaran sa kasalanan na tanging Diyos lang ang magbibigay. Nakalimutan ng tao na ito yung pinakamahalaga. Doon sa sa verse 12, nung tumindig yung lumpo, binuhat niya ang kanyang higaan. At umalis siya, nakita ng mga tao na doon nagsisiksikan. Alam niyo ang response nila? Nagtaka. Niluwalhati ang Diyos at nagsabi, kailan may hindi tayo nakakita ng ganito. Doon sa Matthew chapter 9 verse 8, kiniwento ni Matthew itong same story. At doon sa response ng tao, sinabi niya, dadapwat ng nakita ito ng karamihan. Ang sabi ni Matthew, natakot sila. At kanilang niluwalhati ang Diyos. Natakot parang kagaya ng response ng mga demonyo. Niluwalhati ang Diyos. Sabi ni Matthew na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. They didn't get it. Kuha niyo po yung sinabi ko. Pagkatapos mangyari ang lahat ng ito, mga tao, nakalungkot isipin, hindi nila nakuha yung mensahe ng kapatawaran sa kasalanan binibigay ng Diyos sa tao. Kasi, nakita nila yung milagro at sabi nila, grabe, paano nakapagbigay ang Diyos ng kapahalaan na ganito sa tao. They still look at Christ as an ordinary man, just like them. Hindi nila na unawaan yung mensahe ng pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan. At kaharap nila si Jesus, si Kristo na may kapangyarihang magpatawad ng kanilang mga kasalanan. They miss this by a mile. Nalala ko nung pumunta si Jesus dun sa Nazaret. Nagturo si Jesus doon. Hindi nagustuhan ng mga tao yung tinuro ni Jesus. Na siya ay nagpapatawad sa kasalanan ng tao. Sa dakong muli, alam niyo, gusto nilang itapon si Jesus doon sa burol. Gusto nilang patayin si Jesus. Ang mga tao, marahil hindi na unawaan itong mga bagay na to kasi hanggang ngayon ay nandudumpas sa punto na hindi natin naranasan pang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi natin inaamin. Hindi natin tinatanggap na kailangan natin ng kapatawaran sa ating kasalanan. Tandaan natin, mga kapatid, lahat ng milagro na ginawa ni Jesus nangyari para magpatotoo na siya ay Diyos. At sa pagkakataong ito,
Dahil siya ay Diyos. Siya ay may kapangyarihan magpatawad sa kasalanan. Mga kapatid, hanggang ngayon, ito yung mensahe ni Kristo sa mundo. Na hanggang ngayon, ito yung gustong dalhin ni Jesus sa mga taong wala pang relasyon sa Kanya. To the spiritual paralytics, mga lumpo sa kanilang spirito, ang kasalanan ay pwedeng karoon ng kapatawaran. At sino man maniwala, tumanggap sa katotohanan ito, magsisi. Anong palataya kay Jesus? Hallelujah. Praise God, praise God. Kapatawaran tayo sa ating kasalanan. Kaya tayong linisin ng Panginoon. Thank you, Lord. Let's pray. Dakilang Diyos, ang aming pong pasasalamat sa iyo. Ikaw na nagbigay sa amin ng mensahe ng kapatawaran sa mga kasalanan. Lord, loobin mong makita namin yung mensahe mo.